Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Araw ng Biyernes, tayo po'y lumalapit, nagdadasal po, inilalahad po natin ang ating personal na mga kahilingan. Ngunit pinagdadasal din natin ang intensyon ng mga kapatid natin na nag-aalay din ng kanilang mga kahilingan. Ngayong Biyernes bago ang Semana Santa. Ito ang Biyernes Dolores. Biyernes Dolores, kapiling natin ang mahal na Birheng Maria, Mater Dolorosa. Birheng nagdadalamhati. Kasama nawa natin ang mahal na Birheng Maria sa apresyasyon, sa pagpapahalaga sa dakilang sakripisyo, pag-aalay ng buhay para sa atin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagpapakasangkot namin sa kinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay, naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilinan natin siya, pagkatapos dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikaw na sa panig ko, Panginoon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapaya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapaya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoong Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya't ikaw ang magiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan niyo ang Panginoon. Inyong purihin ang Panginoon, sapagkat iniligtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Sa kahirapay, humibik, at ako'y iyong dininig. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. O Panginoon ko, aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Diyos ko ang sa akin ang siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iniligtas. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alo ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang nasa labi ng libingan. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Kaya't ang puon ay tinatawag ko. Sa aking kahirapan, humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghibik. Sa kahirapay humibik at ako'y iyong dininig. Magsitayo na po ang lahat. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo, tumaakay, sa nagnanais makamtan, ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga itong dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot sila ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, sinabi ko sa inyo, mga Diyos kayo? Ang Diyos ang tawag sa kautusan sa mga pinagkakatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko yun, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpan
fin siya, ngunit siya'y nakatakas. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na nooy unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Ngayong Biyernes Dolores, Biyernes bagong Semana Santa, Biyernes ng ating Mater Dolorosa Birhen na nagdadalamhati. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kukunin ko na po itong pagkakataong ito. Magbahagi bago talagang formal na magsimula ang mga mahal na araw. Iba ang ating Diyos. Mabait ang Panginoon. Kung tayong tao, lalong-lalo na ako, karanasan ko, marupok po ako. Marami kong kapalpakan, makasalanan ako. Kung merong gumawa ng masama sa akin, ang unang simbuyo ng damdamin ay galit, paghihiganti. Di lang siguro ako, pati kayo. Yan ang umiiral. Galit, paghihiganti, pagkapuot. Matagal kong natanto ang kabutihan ng Panginoon sapagkat tayo ang dapat parusahan. Tayo ang masasama. Tayo ang nakasakit sa iba. Dapat pagpapaluin tayo ng Diyos kung ako ang Diyos. Parurusahan, sige. Kayo mga nagkasalat, dapat lang kayong parusahan. Salamat, hindi ganyan ang mentalidad ng Diyos. Biyernes ngayon, alam ko narinig yun na itong 1,000,000 beses. Panginoon ng awa, Panginoon ng pagpapatawad, Panginoon ng habag. Kaya, wag nating isipin na otomatiko ito. Sa ating unang pagbasa, Propeta Jeremias, mabait si Jeremias. Ginagawa lang niya ang inuutos sa kanya ng Panginoon. Matapat lamang siya. Nagpapakabanal, nagpapakabuti. Panginoon, ito utos mo sa akin. Opo, gagawin ko. Hahatid ko po yung mensahe ng katotohanan. Ngunit ang realidad, ang mundo, may kasamaan at sinusubukan ng tao ng Diyos. Oh, talaga ngang mabuti ba yan? Sige nga. Subukin nga natin. Tingnan natin kung hanggang saan ang kanyang pagkukungwari. Huhulog din yan, matutumba din yan, matitiso din yan. Kagaya din natin yan, masama din yan. Ngunit naging tapat si Jeremias. Ipagtanggol niyo po ako, Panginoon. Nahirapan na po ako. Sumunod sa inyo. Ipagsanggalang niyo po ako. Proteksyonan niyo po ako. Iligtas niyo po ako. Isalba niyo po ako. At gayon nga, naniniwala si Jeremias, ang Panginoon ang magliligtas sa akin laban sa kasamaan. Mahina man siya,
nag-iisa man siya. Ang inosente, siya pang mabait, hindi siya ginagantimpalaan ng mundo. Gayon ang larawan ni Jeremias patungkol kay Jesus. Si Jesus, banal, mabait. Sinabi niya sa Ebanghelyo ni Juan, marami akong ginawang mabuti. Mabuti ako sa inyo. Marami akong pinagaling. Bakit niyo ako babatuhin? Ano ang paratang sa kanya? Ito ito ang dahilan kung bakit may Semana Santa, merong Holy Week, may mga mahal na araw. Sapagkat, binabasa ko po, sapagkat nagpanggap kang Diyos, gayon tao ka lang. Nagpanggap kang Diyos, binabasa ko po, sapagkat nagpanggap kang Diyos, gayong tao ka lang. Ebanghelyo ni Juan 2. Si Jesus, sapagkat, pasensya po ito, sinisikap kong paliwanag ako po, may limitasyon din. Si Juan po, malalim mag-isip. Hindi ito yung katotohanan na pahapyaw, pahaging, medyo papalapit tayo, nababanaagan natin. Kay San Juan, ang kompleto, ang puro na katotohanan na ang pinagmulan ng anak ng tao. Ang anak ng tao ay anak ng Diyos at ang anak ng Diyos ay Diyos. Yan ang kompleto na katotohanan. At hindi nila matanggap ito. Hindi kaya ng kanilang lohiko. Imposible yan. Kalapastanganan yan. Kaya batuhin, patayin, iligpit si Jesus. Sinabi ni Jesus itong katotohanan, ang aking orihin ay hindi ipinanganak ako sa isang bayan. Nanggaling ako, pinanganak ako ng isang babae. Ngunit ang pinagmulan ko, ang orihin ko ay sa taas, sa Kanya, sa Diyos Ama. Basa. Natitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Binabasa ko po. Ang anak sumasa Ama at ang Ama sumasa anak. Ang Ama at ang anak ay isa. May pagbubuklod, may pagkakaisa. May kaugnayan na napaka personal at malapitan. At ito ang ibinabahagi. Kaya si Jesus ay ginagawa niya purong kabutihan ay galing sa Ama. Tanggap ba ninyo ito? Tanggap ba natin ito? Tayo po na pinagaling, tayo pong pinaburan, tayong binago ng buhay, kumapit tayo sa Kanyang salita. Huwag na po natin, sapagkat ang nagsasalita, ang Senyor. Biyernes Dolores ngayon. Para sa iba, ano yun? Sapagkat pinaglalaban po natin ang mga tradisyon na kaugnay ng poong Senyor. Kayo po, naunawaan ninyo na kahit papano, ang Biyernes bago ang Semana Santa, kasama natin ang Mater Dolorosa, ang nagdadalamhati. Ang ginawa nila sa Panginoon, pagsasampal, pagdudura sa muka, paghahatak ng balbas, pagsusuntok, paghahagupit, paglalatigo, at pinagtatawanan. Ha, 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 ha. Kinukutya,
nilalait, minumura. Minsan po sa kasalanan natin, sabi ni San Francisco de Assis, tuwing nasasarapan tayo sa paulit-ulit nating kasalanan, hinahagupit natin muli si Jesus. Tayo po nagsisi na pinaburan. Magsisi na tayo. Isipin natin kung gagawa tayo ng kasalanan, yun ang gagawin natin ngayon. Pinipili nating sampalin, duraan, suntukin, hagupitin. Sa harap ng mahal na Birheng Maria. Sa harap ng kanyang nanay. Makasalanan tayo. Totoo yan. Pero, may matira naman tayo Pilipino na konting hiya. Di ko na ito magagawa. Dati siguro noon ay hindi ko alam kung ano ginagawa ko. Pinatawad na tayo ng Diyos. Patawarin niyo sila, hindi nila alam kung ano ginagawa nila. Ngayon, alam mo na kung ano ginagawa mo. Pinapaiyak mo ang mahal na Birheng Maria. Kaya medyo tumitigil tayo, nagtitimpi tayo. Hindi ko po 7 araw po tayo naghanda para sa araw na ito, ang ating komunidad. Hindi ko po inaasahan na sa ulado ninyo, memoryado nyo, yung 7 hapis ni Maria. Yung una, propesiya ni Simeon. Pangalawa, pagtakas sa Ehipto. Pangatlo, paghahanap sa batang si Jesus sa templo ng Jerusalem. Pang-apat, nagkita mag-ina sa daan patungong Kalbaryo. Pang-5, si Juan at si Maria sa paanan ng krus. Pang-6, ibinaba mula sa krus si Jesus. At ang pang-7 kahapon, paglilibing sa Panginoon. Tingnan ninyo ang mukha ng isa't isa. Opo, mabibilang natin ang ating tamis. Pero karamihan sa mukha natin, kaya naririto tayo, napakadami natin, nanggaling pa sa malayo. Problema, suliranin, pinagdaraanan, iyak, luha, tangis, palagoy, lamentasyon, panglaw, hambal. Bawat isa sa atin, tanungin mo, may kwento, may salaysay ng kasakitan. Iugnay natin sa pasyon ni Jesus. Sinasamahan tayo ng mahal na Birheng Maria. Tapusin ko na po. Pari po ako. Siguro hindi nyo napapansin. Ito, siguro, alam ko, may iniisip din kayo. Yung mga may ginagawa yung pari. Yung sakristan dito, tumutulong sa akin. Pagbaba ko mula sa aking silya, sinasabi ko, Shroud of Turin, Sudarium of Oviedo. Ano yan? Pinagsasabi ni Mons. May tradition po, mahilig po ako mga tradisyon, kaugnay ng Senyor. Yung Shroud of Turin, yun ang tradisyon na yung telang pantakip nung nilibing si Jesus. At merong panyo, yung panyo para sa mukha. Alam po ninyo, ito. Hindi ito. Pinalitan nila yung kahapon. Yung altar cloth, yung tela para sa dambana, eksaktong dimensyon ang haba at ang lapad ng Shroud of Turin. At yung corporal, malaki pa yung corporal ko, kung hindi nyo napapansin. Yun ang eksaktong dimensyon ng Sudarium of Oviedo, yung panyo para sa mukha ng Panginoon nung inilibing. Kaya ginagawa ko ito, pinakaiingatan ko. Hindi lang yan mesa, libingan. Sagrado, banal. May biyernes ngayon, biyernes ng reparasyon. Pambayad sa pagsasampal, pagpapalo, pagsusuntok. Pakaingatan na paglalagay ng panyo bilang pagmamahal sa Kanya. Maingat tayo. Alam niyo ba yun? Maingat ka.
Sensitibo ka. Ayaw mong makasakit. Inaalagaan mo. Yun ang huling linya dito. Si Jesus, babatuhin na. Saan siya pupunta? Kung saan siya, yung huling pa ng Ebanghelyo. Kung saan nagsimula ang lahat ng bininyagan siya ni Juan. At ang sabi ng mga tao, tama ang lahat ng sinabi ni Juan Bautista tungkol sa taong ito at marami ang naniwala sa kanya. Marami ang gustong patayin siya. Ngunit marami din ang naging tapat sa kanya hanggang dulo upang tayo makaahon sa ating mga problema. Samahan natin si Jesus hanggang libingan. Pakiingatan tayo po. Ibababa sa krus siya ng pagninilay natin sa Mater Dolor. Maingat natin, ibababa si Jesus. Ilalagay sa libingan. Dahil mga mahal na araw, minahal tayo ng Diyos ng sobra-sobra kahit papano. Masuklian man lang natin. Marupok tayo, masama tayo. Pero kahit papano may katiting o lumitaw sa atin ng may apresasyon ng Diyos kung ipapadama natin ang pagmamahal para sa Kanya. Sa tulong ni Maria, Mater Dolorosa at ni San Jose, si San Jose din, marami mga hapis. Nawa po, may malalim ni apresasyon tayo at kahalagahan para sa dakilang sakripisyo para sa atin ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga propeta upang maipalaganap natin ang mensahe ni Jesucristo. Tugon po natin, Ama ng mga patriarka at ng mga propeta, dinggin mo kami. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang simbahan, sa pamamagitan ng mga pinuno nito, naway magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang ebanghelyo nang walang pagbabago sa anumang aral nito. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mensahe ni Jesus, tulad ng lebadura, naway magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano, naway hangarin ang pagsupil sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga pagsubok sa buhay, naway hindi makasira ng ating loob, bagkus makatulong sa paglago natin sa pananampalataya. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama, ipinadala mo sa amin ang mga pangaral ng mga propeta upang banatilihin ang aming pag-asa. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupuan lang. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at anak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama namin lumikha, ipagkalo mong kami maging laging marapat para ang paglilingkod sa iyong dambanay aming maganap. Upang sa paglahok naming lagi rito, kami maligtas sa pamamagitan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila namin magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus ay itanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ng mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw, lalong-lalo na si Donnie Salvador. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Mater Dolorosa, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at diyan mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, suminyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkalabas sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis na kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Masdan mo, O Diyos, ang lingkod mo, na nagbabalik loob sa iyo. Bagamat di marapat, ay dumudulog sa iyo, upang makamtan ang awa mo.
kailan tatamuhin ang patawad mo? Kay tagal kong nalayo sa'yo, at kay daming mga taong sinaktan ko, at ang siyang inisip ko ay kaginhawahan ko, pininit sa kapwa puso ko. Ang diwa ko'y naninimdim, lumalayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Kaya nga, O Diyos, kalugdan mo ang pagbabalik loob ko sa'yo. Diwa ko'y linisin mo, puso ko ay buksan mo, upang matugunan tawag mo. Ang diwa ko'y naninimdim, lumalayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko ba kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, wag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghahain. Manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Huling Biyernes ng Kwaresma po ngayon. At tuwing dinadasal po ang panalangin kay Kristong nakapako sa krus, tuwing Biyernes ng Kwaresma, pinagkakalooban po tayo ng inang simbahan ng plenaryang indulhensya. Magsiluhod po tayo at tignan po natin ang pagnilayan si Jesus na nakapako sa krus. Panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan. Jesus na butihin at katamis-tamisan. At ako ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mo sa aking puso ang buhay na buhay. Kung madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagbag sa aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasalob ng iyong 5 mga sugat. Habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David ang propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus na butihin, mga kamay ko at paay pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko sa masid, mabibilang. Mangyaring tumayo po tayo. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung kan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahe na dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako na sa binyag na ikaw ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Heso Kristo. Salamat sa Diyos.